Sa malayong baryo na nakatago sa pagitan ng mga kabundukan at malalawak na palayan, may isang lumang simbahan na matagal na ang pinaniniwala ang pagmamayari ng mga aswang. Sa mga alamat ng matatanda, ang simbahang ito'y naging kanlungan ng kadiliman. Hindi na ito dinadaluhan ng mga tao sapagkat tuwing gabi may mga kakaibang ingay na nagmumula rito. Hagikhikan, alulong at tila mga yapak na nagmumula sa mga nilalang na hindi tao. Ngunit isang araw, dumating sa baryo ang mag-ama. Si Dencio, isang veteranong albularyo na kilala sa maraming bayan dahil sa kanyang lakas at karunungan, at ang kanyang anak na si Berto, isang binatang matapang ngunit baguhan pa lamang sa mga lihim ng panggagamot at pangangaway ng mga halimaw. Ang kanilang balak, magpanggap na pari at sakristan upang makapasok sa baryo nang walang pagdududa at tuluyang linisin ang lupaing ito sa sumpa ng mga aswang. Nagsuot si Dencio ng lumang abito na para bang galing pa sa kumbento at kinuha niya ang lumang krusipihong nakapasa sa kanya mula sa ninuno niyang albularyo na pari rin noong panahon ng Kastila. Sa tabi niya, bitbit ni Berto ang kampanilya, rosaryo at librong mistulang panalangin. Ngunit ang mga ito ay may nakatagong orasyon laban sa mga halimaw. Sa unang tingin, sila'y tunay na alagad ng simbahan. Tatanda mo, Berto, wika ni Dencio habang naglalakad sila patungo sa baryo. Ang mga aswang ay tuso. Magpanggap tayo bilang banal upang hindi nila agad mapansin na tayo'y may agimat. Sa oras na mahulog sila sa bitag, doon natin sila tatapusin. Opo, itay, tugon ng binata. Ngunit, paano kung marami sila? Kaya ba natin? Napangiti lamang si Dencio. Hindi tayo papasok ng walang plano. Ang lumang simbahan ang kanilang pugad at doon din magsisimula ang ating laban. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao. Mangilan-ngilan na lamang ang nakatira rito, payat, maputla, at wari laging takot. Nang marinig nilang may dumating na pari at sakristan, sila'y nagkumpol sa gitna ng daan. Ang mga matatanda ay lumuhod at humalik sa krus na dala ni Dencio, wari muling nagkaroon ng pag-asa. Padre, bulalas ng isa. Salamat at dumating kayo. Matagal nang walang banal na nagmimisa sa aming baryo. Ang simbahan ay inangkin na ng mga halimaw. Sumulyap si Dencio sa anak niya at palihim na nagkatinginan sila. Nagtatagpo ang kanilang layunin at ang pag-asa ng mga tao. Kinagabihan, tumuloy ang mag-ama sa lumang kumbento sa tabi ng simbahan. Habang nag-aayos ng kanilang matutulugan, narinig ni Berto ang tila mga yapak sa labas. Mabilis siyang sumilip sa bintana, mga aninong dumaraan, mga matang kumikislap na parang apoy sa dilim. Itay, narito na sila, pabulong niyang wika. Hayaan mo, sagot ni Dencio habang inilalabas ang kanyang agimat na medalyon ng San Benito. Pinagmamasdan lang nila tayo. Hindi nila akalaing tayo'y hindi tunay na pari, kundi mga albularyong tagapuksa. Sa dilim, narinig nilang sabay-sabay ang isang nakapanghihilakbot na hagikhik. Parang daan-daang nilalang ang sumasabay sa iisang tinig. Ang lumang simbahan ay tila humihinga, naglalabas ng malamig na simoy na parang may kasamang bulong. Bukas, Berto, wika ni Dencio. Magsisimula tayo ng misa. Doon natin malalaman kung sino-sino sa kanila ang nakikihalubilo sa mga tao at sino ang tunay na aswang. At sa unang gabi nila sa baryo, alam nilang ang kanilang pakikidigma ay nagsimula na. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagpatunog na ng kampanilya si Berto sa harap ng lumang simbahan. Ang tunog nito'y matinis, humahalo sa hamog ng umaga at dumadaloy hanggang sa malalayong kubo ng baryo. Isa-isang nagsilabasan ng mga tao, dala ang kanilang rosaryo at ang ilan na may nakayuko, wari takot na baka may kasunod na mga nilalang mula sa dilim. Si Dencio,
Suot ang kanyang lumang abito, tumayo sa harap ng altar. Ang altar ay kupas na, may mga bitak ang bato, at ang krus na nakapako sa gitna ay natatakpan ng makapal na alikabok. Subalit nang itaas niya ang krusipihong dala, tila kumislap ang liwanag mula rito at ang mga tao'y sabay-sabay na napaluhod. Mga anak ng Diyos, malakas na wika ni Dencio. Ngayon ay binubuksan natin muli ang pinto ng pananampalataya. Ang liwanag ay babalik sa lugar na ito at ang mga halimaw ng gabi ay mawawala. Sa tabi niya, binasa ni Berto ang mga dasal mula sa librong dala. Ngunit sa halip na pangkaraniwang panalangin, iyon ay mga sinaunang orasyon ng kanilang lahi, mga salitang tumatagos sa balat ng mga nilalang ng dilim. Sa bawat salitang kanyang bigkas, ang mga kandila sa altar ay biglang nagliyab ng mas maliwanag, bagamat wala namang hangin. Habang nagpapatuloy ang misa, may ilang tao sa simbahan na nagsimulang hindi mapakali. Ang mga mata nila'y nagbabago, nagiging mapula, at ang kanilang balat ay unti-unting nangingitim. Isa-isa, napatingin si Dencio sa kanila. Sa unang misa pa lamang, nalantad na kung sino-sino ang mga aswang na nakikihalubilo sa baryo. Isa sa mga babae sa hulihan ang napasigaw, "Padre, masusunog ako!" Sabay takip sa kanyang braso na tila nilalamon ng apoy. Ang iba namay nagsimulang gumapang, naglalaway, at naglalabas ng mga ngipin na matutulis na parang daga. "Berto," sigaw ni Dencio, "ituloy mo ang dasal. Ang mga hindi makakatiis, sila ang ating mga kalaban." Agad namang tumindig si Berto. Itinataas ang librong may mga nakaukit na lumang simbolo at patuloy na binibigkas ang mga orasyon. Ang tunog ng kanyang tinig ay naging tila kampana na dumadagundong sa buong simbahan. Dalawa sa mga aswang ang tuluyang nagbagong anyo, mahahabang kuko, baluktot na katawan, at mga matang kumikislap sa dilim. Tumalon sila patungo sa altar upang patayin si Dencio. Ngunit mabilis na itinaas ng albularyo ang kanyang krusipiho at mula rito'y lumabas ang nakakasilaw na liwanag. Ang dalawang halimaw ay napaatras, nagsisigaw sa sakit, bago tuluyang bumagsak at nag-abo. "Mga kababaryo," sigaw ni Dencio sa mga tao, "ngayon ninyo nakikita ang tunay na mukha ng inyong mga kasama. Huwag kayong matakot, dahil simula ngayong araw, kayo ay hindi na alipin ng kadiliman." Ngunit sa gitna ng kaguluhan, narinig nilang muli ang nakapanghihilakbot na hagikik mula sa kaitaasan ng simbahan. Sa may kampanaryo, may isang matandang babae na nakadungaw, ang pinakamatandang aswang ng baryo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pula at ang kanyang ngiti umaabot hanggang tainga. "Padre at batang sakristan," wika ng matanda na tila alon ng hangin ang tinig, "hindi nyo alam ang pinasok ninyo. Ang simbahan na ito ay hindi para sa Diyos, kundi para sa aming lahi. At kayo ay magiging handog ngayong gabi." Natigilan si Berto, ngunit mahigpit na hinawakan ni Dencio ang balikat ng anak. "Walang urungan, anak. Kung ito ang kanilang pugad, dito rin sila malilipol. Tandaan mo, ang liwanag ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa dilim ng impyerno." Humugot ng matinding lakas ng loob si Berto. Tumango siya, muling itinaas ang aklat at nagpatuloy sa pagbibigkas. Sa bawat salita, ang sahig ng simbahan ay tila yumanig at ang hangin ay pumuno ng matinding lamig na dumidiretso sa mga aswang. Ngunit alam nilang ito'y simula pa lamang. Ang tunay na laban ay paparating. At ngayong ang kanilang pagkukunwari bilang pari at sakristan ay lumantad, wala ng pag-urong. Isa-isang lalabas ang buong angkan ng mga aswang upang ipagtanggol ang kanilang pugad laban sa dalawang albularyong naglalakbay. Matapos ang misa na nauwi sa labanan, hindi na mapakali ang buong baryo. Ang ilan sa mga tao ay nagsitakbo palabas ng simbahan, samantalang ang iba na may nanatiling nakaluhod, nanginginig at umiiyak. Kitang-kita nila na totoo ang mga alamat,
may mga aswang nga sa kanilang piling. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling matatag sina Dencio at Berto. Alam nilang hindi iyon ang wakas, kundi simula lamang. Nang tumigil ang sigawan, napansin nilang wala na sa kampanaryo ang matandang aswang. Naiwan lamang ang nakapanghihilakbot na tunog ng kanyang hagik-hik na kumakalat sa paligid ng simbahan. Sa bawat kanto, tila may nagmamasid. "Umalis siya, Itay," mahinang sabi ni Berto. "Hindi siya umalis," sagot ni Dencio habang nakatitig sa kisame ng simbahan. Nagbabalik siya sa kanyang pugad, at ang pugad na iyon ay narito mismo, sa loob ng kampanaryong iyan. Nang tumigil na ang kaguluhan, nagpasya si Dencio na akyatin ang kampanaryo kasama si Berto. Wala nang ibang naglakas loob na sumama sa kanila. Bawat yapak nila sa lumang hagdang kahoy ay lumilikha ng kaluskos na tila umaalingaw-ngaw sa buong gusali. Sa bawat hakbang, bumibigat ang hangin at mas lumalakas ang amoy ng bulok na karne. Pagdating nila sa itaas, tumambad ang isang lihim. Sa ilalim ng malaking kampana, may isang altar na gawa sa mga butot bungo. Sa ibabaw nito, may isang itim na aklat na tila pumipintig at humihinga. Ang mga pahina ay nakasulat sa dugo at ang mga simbolo ay hindi pangkaraniwan, mga orasyon ng kadiliman. Lumapit si Berto, nanginginig. "Itay, ito ba ang kanilang kapangyarihan?" "Oo," sagot ni Dencio habang hinahaplos ang kanyang medalyon. "Ito ang ugat ng sumpa ng simbahan. Ang aklat na ito ang nagbubukas ng daan para sa mga aswang upang maghari rito. Kung makukuha natin ito, mababawasan ang kanilang lakas." Ngunit bago niya pa mahawakan ang aklat, biglang nagliyab ang mga simbolo sa pahina. Mula sa mga anino, lumitaw ang tatlong nilalang. Malalaki, nakakurba ang likod at may mga pakpak na parang paniki. Ang kanilang balat ay kulay abo at ang mga kuko ay mahahaba't matutulis. "Mga bantay," bulong ni Dencio. "Hindi basta-basta ibinibigay ang ganitong kayamanan." Mabilis na sumugod ang isa sa mga halimaw kay Berto. Ngunit agad niyang itinaas ang librong dala at binigkas ang isang orasyon. Tumilapon ang halimaw at bumagsak sa pader ng kampanaryo, ngunit agad din itong bumangon. Ang dalawa pang bantay naman ay sabay na umatake kay Dencio. Ipinako ni Dencio ang kanyang krusipiho sa hangin at biglang lumabas ang bughaw na liwanag na nagmistulang apoy. Napaatras ang mga halimaw, ngunit hindi sila tuluyang nasunog. Malakas ang kanilang resistensya, marahil dahil sila ang tagapag-ingat ng aklat. "Berto, huwag kang bibitiw," sigaw ni Dencio. "Basahin mo ang ikalawang orasyon sa pahina 38 ng ating aklat." Mabilis na binuklat ni Berto ang kanyang dalang aklat ng mga orasyon, at nang mabasa niya ang sinasabing pahina, lumabas sa kanyang bibig ang mga salitang tila pumunit sa hangin. Ang kampanaryo ay yumanig at ang tatlong halimaw ay napasigaw sa matinding sakit. Isa-isa, nagsimulang malusaw ang kanilang katawan hanggang sa maging abo. Nang wala na ang mga bantay, muli silang lumapit sa itim na aklat. Ngunit sa sandaling hawakan ito ni Dencio, bigla itong nagsalita. Isang tinig na malalim at malamig ang lumabas mula rito. "Hindi niyo ako masisira. Hanggat may dugo ng tao sa baryong ito, mananatili ang aking kapangyarihan. Ang mga anak ng gabi ay hindi mawawala. Kayo'y mauubos bago pa ako mapuksa." Bumuka ang aklat at kusang pumihit ang mga pahina. Ipinapakita ang larawan ng isang dambuhalang nilalang, ang supremo ng mga aswang. Ang kanyang anyo'y napapalibutan ng apoy at anino, at ang kanyang mga matay pulang-pula. Nang makita iyon ni Berto, nanlamig ang kanyang katawan. "Itay, kung siya ang supremo, paano natin siya lalabanan?" Mahigpit na isinara ni Dencio ang aklat at nilagyan ng orasyong panlaban. "Darating ang panahon, anak. Hindi pa ngayon.
Kailangan muna nating tipunin ang lakas at hanapin ang lahat ng kanilang kasapi. Kapag dumating ang gabi, bababa sila upang ipaghiganti ang kanilang bantay. Muling bumaba ang mag-ama mula sa kampanaryo, dala ang aklat na kanilang binalutan ng sagradong tela. Sa paglabas nila ng simbahan, sinalubong sila ng mga tao. May ilan na galit at takot, may ilan na lumuhod at nagpasalamat. Padre, sakristan, baka lalo tayong pagbalingan ng mga aswang dahil sa ginawa ninyo, wika ng isa. Hindi na tayo makakatakas, sagot ni Dencio. Kung hindi natin sisimulan ngayon, kailan pa? Huwag kayong matakot, ang Diyos ang ating sandata. Habang lumulubog ang araw, narinig nilang muli ang malalakas na alulong mula sa kagubatan. Isa-isang nagpakita ang mga mata ng mga aswang sa kadiliman, nakapalibot sa buong baryo. At sa gabing iyon, alam ng lahat, magsisimula ang pinakamapanganib na yugto ng kanilang buhay. Lumubog ang araw at bumalot ang dilim sa baryo. Ang mga tao ay nagsipagsara ng mga bintana, nagsindi ng mga lamparang degas at nagdasal ng rosaryo. Ngunit alam nilang hindi sapat ang mga iyon upang pigilan ang paparating na panganib. Ang mga aso'y tahol ng tahol, ang mga manok ay tila nagwawala, at ang hangin ay nagdala ng kakaibang lamig na may kasamang amoy ng dugo at bulok na karne. Sa loob ng lumang simbahan, naroon sina Dencio at Berto. Ang aklat ng kadiliman ay nakabalot sa tela at inilagay nila sa ilalim ng altar. Doon pinapalibutan ito ng mga orasyon at asin upang hindi agad makuha ng mga aswang. Anak, wika ni Dencio, habang naglalagay ng pulbos na abo ng insenso sa paligid ng simbahan. Ito na ang unang tunay na pagsubok. Sa gabing ito, susubukan nila ang ating lakas. Kung hindi tayo titibay, bukas ay wala na tayong buhay. Handa ako, itay, sagot ni Berto, bagamat nanginginig ang kanyang tinig. Mahigpit ang hawak niya sa librong may mga orasyon, at sa kanyang bulsay nakalagay ang maliit na punyal na pinahiran ng langis mula sa dahon ng santol, isang panlaban sa mga aswang. Biglang dumagundong ang pinto ng simbahan, malalakas na hampas, sabay-sabay, na para bang isang pulutong ng halimaw ang nagtatangkang pumasok. Gumalaw ang mga bintana at mula sa labas ay narinig nila ang sigaw ng mga nilalang. Ibalik ninyo ang aming aklat. Hindi ninyo alam ang pinaglalaroan ninyo. Sa kisame, nagsimulang magkaluskos. Nang sumilip si Berto, nakita niyang may mga nilalang na gumagapang. Payat, mahahaba ang mga kamay, at kumikislap ang mga mata sa dilim. Isa sa kanila ang biglang sumungaw at tumalon pababa, diretso kay Dencio. Ngunit mabilis na inangat ng matandang albularyo ang kanyang krusipiho. Sa ngalan ng Diyos, bulalas niya. Naliwanagan ang paligid at ang halimaw ay sumigaw bago bumagsak, nagliyab at nagabong parang tuyong dahon. Hindi na nakatiis ang mga aswang. Mula sa labas, isa-isang naglabasan ng kanilang tunay na anyo. May pakpak na parang paniki, may mga dila na mahahabat parang ahas, at mga ngipin na kumikintab sa liwanag ng buwan. Dozen sila pumapalibot sa simbahan. Marami sila, itay, sigaw ni Berto habang pinapawisan. Mas marami ang nasa ating panig, anak. Tandaan mo, kasama natin ang Diyos, tugon ni Dencio. Mabilis na binigkas ni Berto ang orasyon ng panangga at sa isang iglap nagliwanag ang buong simbahan. Nababalutan ito ng isang bilog na liwanag na pumigil sa mga halimaw na makapasok agad. Ngunit hindi iyon magtatagal. Isa-isang sumasalpok ang mga aswang at bawat bangga nila ay nagpapahina sa proteksyon. Mula sa labas, sa ibabaw ng punong balete, muling lumitaw ang matandang aswang na kanilang nakita sa kampanaryo. Ang kanyang buhok ay mahaba at puting-puti at ang kanyang mga kuko ay kasing haba ng mga karit. Mga mangmang, sigaw niya. Walang sinumang nakapapasok sa aming pugad at nabuhay upang maglabas ng aming mga lihim. Ibabalik ninyo ang aklat o dudurugin namin ang lahat ng inyong laman.
Itinaas niya ang kanyang mga kamay at biglang nagdilim ang paligid kahit ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap at ang liwanag ng mga lampara sa baryo ay nagpatay-sindi. 3 malalaking aswang ang nakalusot sa depensa at bumagsak sa loob ng simbahan. Agad silang umatake. Isa ang sumugod kay Berto, ngunit naharangan niya gamit ang kanyang punyal. Nang tamaan ito ng punyal, nagsisigaw ang halimaw at umatras. Samantala, ang 2 pa ay sabay na sumugod kay Dencio. Mabilis niyang binigkas ang orasyon at itinapat ang krusipiho, ngunit isa sa mga aswang ay nakaiwas at halos masunggaban siya. Sa huling sandali, itinapon ni Berto ang asin na nasa maliit na supot. Tumama ito sa mukha ng halimaw at nagliyab, halos matunaw sa lugar kung saan dumikit. "Magaling anak," sigaw ni Dencio. "Huwag kang mag-aatubili. Ang bawat sandali ay mahalaga." Ngunit sa gitna ng laban, biglang yumanig ang lupa. Ang simbahan ay umuugong at mula sa ilalim ng altar ay narinig nila ang tila pag-awit ng mga tinig mula sa ibang mundo. Muling kumislot ang itim na aklat na kanilang kinuha sa kampanaryo. Mula sa loob ng balot na tela, biglang bumuka ang aklat at naglabas ng nakabibinging tinig. "Hindi ninyo kami matatalo, sapagkat darating na ang aming pinuno, ang Supremo ay magigising." Sabay noon, isang malakas na alulong ang gumimbal sa buong baryo, isang alulong na mas matindi kaysa sa lahat ng narinig nila. Ang mga tao sa kanilang mga bahay ay napaluha sa takot, kahit ang mga aswang sa paligid ay bahagyang natigilan, na para bang may paparating na higit na mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Nilingon ni Berto ang kanyang ama. "Itay, siya ba yon? Ang Supremo?" Tahimik si Dencio, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. "Oo, anak. At mukhang hindi na tayo bibigyan ng panahon. Paparating na siya." Dumadagundong ang lupa. Ang bawat bato ng simbahan ay tila kumakalansing at ang mga kandila sa altar ay nagsipagpatay-sindi na parang hinipan ng hangin mula sa kailaliman ng lupa. Sa labas, tumigil ang mga aswang sa kanilang pagsalakay at lahat sila ay napalingon sa isang direksyon. Sa gubat na matagal nang ipinagbabawal pasukin ng kahit sinong tao. Dahan-dahang bumaba ang lamig na parang niebe, ngunit kasabay nito'y ang amoy ng dugo at bangkay. Si Berto ay nanginginig, hindi lamang sa takot kundi sa bigat ng presensyang kanyang nararamdaman. Ang kanyang dibdib ay parang dinadaganan ng isang mabigat na bato. "Itay, ang hirap huminga," bulong niya habang pinipisil ang kanyang dibdib. Si Dencio na may nanatiling nakatindig, mahigpit ang hawak sa krusipiho. "Huwag kang bibigay, anak. Ito ang kapangyarihan ng Supremo. Ginagawa niyang alipin ang takot. Labanan mo sa loob ng puso mo." Mula sa kagubatan, nakita nilang nagliyab ang paligid ng kakaibang apoy na kulay lila. Ang mga puno'y nagsibagsakan at ang mga hayop na nagtatago ay nagsisigaw bago tumahimik. Unti-unting lumitaw ang isang anino na mas malaki kaysa sa tao. Habang lumalapit, nakikita nila ang kanyang anyo. Katawang payat ngunit mahaba, parang balangkas na binabalutan ng balat na kulay abo. Mga pakpak na mas malapad pa kaysa sa bubong ng simbahan. Isang mukha na parang pinaghalong tao at halimaw. May mahahabang sungay na kumikislap sa ilalim ng buwan. At ang kanyang mga mata, 2 apoy na pula, nagliliyab ng walang kapantay na galit. "Mga manghihimasok." Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig na para sabay-sabay na boses ng lalaki at babae. "Hindi niyo dapat ginulo ang aking simbahan." Lahat ng aswang na nakapaligid ay sabay-sabay na lumuhod. Ang ilan ay sumigaw ng mga salitang hindi naintindihan ni Berto, tila mga sinaunang panalangin. Ang matandang aswang na kanilang nakita sa kampanaryo ay yumuko at nagbigay galang. "Panginoon, dumating na ang oras. Nariyan ang mga albularyo na nagpapanggap bilang pari. Sila'y nararapat parusahan.
Ngumisi ang Supremo at ang kanyang mga ngipin ay kasing haba ng mga patalim. Kung ganoon, simulan natin ang pagdiriwang ng inyong dugo. Sa loob ng simbahan napaatras si Berto. Itay, hindi natin kaya ito. Napakalakas niya. Ngunit mariing tumingin si Dencio sa kanyang anak. Anak, tandaan mo, ang tunay na albularyo ay hindi sumusuko. Ang ating dugo ay isinumpa upang maging pananggalang ng sangkatauhan. Kung mamamatay tayo ngayong gabi, mamamatay tayong lumalaban. Inilabas niya mula sa kanyang abito ang isang maliit na sisidlan. Binuksan niya ito at lumabas ang liwanag ng ginintuang pulbos. Ito ang abo ng mga ninuno. Sa oras ng matinding pangangailangan, tatawagin natin sila. Tumindig si Dencio sa gitna ng altar, itinaas ang sisidlan at binigkas ang pinakamakapangyarihan niyang orasyon. Ang liwanag mula sa abo ay kumalat at bumuo ng mga anyo, mga mandirigmang albularyo mula sa iba't ibang panahon. Ang kanilang mga anino'y nakapalibot sa magama, parang hukbong handang lumaban. Si Berto ay nakaramdam ng tapang. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting nawala at napalitan ng init at lakas. Itay, nararamdaman ko sila. Para bang nandito sila upang gabayan tayo. Tama ka, anak, sagot ni Dencio. Hindi tayo nag-iisa. Sa isang iglap, umatake ang Supremo. Pinalipad niya ang kanyang pakpak at isang bugso ng malakas na hangin ang bumagsak sa simbahan, halos gibain ang mga dingding. Sumugod siya kay Dencio, subalit sinalubong ito ng liwanag mula sa mga espiritu ng mga ninuno. Nagbanggaan ang liwanag at kadiliman at dumagundong ang buong baryo. Samantala, ang mga alagad ng Supremo, mga aswang na nasa paligid, ay muling sumugod. Ngunit ngayon, hindi na lamang sina Dencio at Berto ang lumalaban. Ang mga espiritu ng mga ninuno ay gumabay sa kanilang mga kamay. Bawat dasal ni Berto ay parang kulog. Bawat galaw ng krusipiho ni Dencio ay parang apoy na lumalamon sa mga halimaw. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin natitinag ang Supremo. Napatawa siya, isang tawang nagpatigil sa lahat ng tao sa baryo. Mga walang saysay na albularyo, hindi pa ito ang aking buong anyo. Ngayon pa lamang ako nagigising. Sa susunod na buwan, sa gabi ng kabilugan, ang lahat ng inyong dugo ay magiging sakripisyo upang muling lumakas ang aking kapangyarihan. At sa isang iglap, naglaho ang Supremo sa ulap ng usok, kasabay ng kanyang mga alagad. Ang mga tao'y naiwan na nanginginig at ang simbahan ay wasak-wasak. Pagkatapos ng laban, huminga ng malalim si Dencio. Anak, nakita mo na, hindi basta halimaw ang ating kalaban. Siya ay isang nilalang na matagal nang pinaghahandugan ng dugo rito. Si Berto na may nagtanong, kung ganoon, itay, may isang buwan tayo para paghandaan ang kabilugan ng buwan? Tumango si Dencio, ngunit mabigat ang kanyang mukha. Oo, anak, isang buwan. Ngunit kailangan nating tuklasin ang buong lihim ng aklat at ang pinagmulan ng kanilang simbahan. Dahil kung hindi, wala ni isa sa baryo ang maliligtas. At sa gabing iyon, nagsimula ang kanilang paghahanda para sa mas malaking digmaan. Ang digmaan laban sa Supremo ng lahat ng aswang. Matapos ang matinding laban, nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit ang katahimikang iyon ay may kasamang bigat. Isang uri ng katahimikan na tila naghihintay lamang ng mas malaking unos. Sa lumang simbahan, nakaluhod sina Dencio at Berto sa harap ng altar, kapwa sugatan at pagod. Anak, wika ni Dencio habang pinupunasan ang sugat sa braso gamit ang dahon ng bayabas na may orasyon. Hindi tayo pwedeng umasa lamang sa ating lakas. Sa loob ng isang buwan, kailangan nating palakasin hindi lang ang ating sarili, kundi pati ang buong baryo. Tumango si Berto.
Kailangan nating sanayin ang mga tao. Hindi sila pwedeng laging nagtatago sa kanilang mga bahay. Lumabas sila sa simbahan at tinipon ang mga baryano sa liwasan. Ang mga tao ay nanginginig pa rin, ngunit sa mga mata nila'y may apoy ng pag-asa. Mga kababaryo, sigaw ni Dencio, hindi na panahon ng pagtatago. Ang laban na ito ay hindi lamang laban ng mag-ama, kundi laban nating lahat. Kung hindi tayo magsasama-sama, wala ni isa sa atin ang maliligtas. At doon nagsimula ang kanilang misyon, gawing handa ang buong baryo laban sa mga aswang. Araw-araw, itinuro ni Berto sa mga kabataan ang paggamit ng mga pana at sibat na pinahira ng langis ng bawang at dagta ng punong santol. Ang mga matatanda naman ay natutong maglatag ng asin at abo ng insenso sa paligid ng kanilang mga tahanan. Ang mga babae gumagawa ng mga palaspas at rosaryo na may kasamang orasyon. Sa bawat araw, unti-unting nawawala ang takot sa mga baryano at napapalitan ng lakas ng loob. Ngunit sa bawat gabi, naroon pa rin ang mga matang nakamasid mula sa dilim at ang hagikik ng mga aswang na tila nanunuya. Isang gabi, habang nag-iikot sila sa simbahan upang maglatag ng panangga, biglang natigilan si Berto. "Itay, nararamdaman mo ba?" Sumilip sila sa sahig ng altar at napansin nilang may bahagi ng sahig na tila may ukit na hindi karaniwan. Nang alisin nila ang ilang tabla, natuklasan nila ang isang lagusan, isang lihim na hagdang pababa sa ilalim ng simbahan. Dala ang mga lampara, bumaba sila. Sa ilalim, natagpuan nila ang isang malawak na silid na puno ng mga sinaunang palatandaan. Sa gitna nito ay may isang malaking bato na may ukit ng mga simbolo, mga orasyong pamilyar kay Dencio. Mga orasyon ito ng mga unang albularyo, bulong ni Dencio. Ngunit bakit narito sa ilalim ng simbahan ng mga aswang? Habang nagmamasid, biglang bumuka ang itim na aklat na dala nila. Mula rito, lumabas ang isa na namang tinig, ngunit hindi sa pagkakataong ito'y galit, kundi parang isang alaala. Ang simbahang ito ay itinayo ng mga prailing Kastila, ngunit hindi nila alam na ang lugar na ito ay isang bukana. Dito nagmumula ang kapangyarihan ng kadiliman, kaya't ang kanilang mga dasal ay nabahiran at naging pagkain ng mga halimaw. At nang dumating ang mga aswang, sila'y naghari rito. Napakagatlabi si Berto. Kung ganoon, kahit ang mga pari noon nagamit ng kadiliman? Oo, sagot ni Dencio. Ngunit hindi ibig sabihin wala tayong laban. Ang mga orasyong ito ay iniwan ng mga unang albularyo upang balang araw may makakagamit muli laban sa kanila, at tayong dalawa ang napili. Pag-ahon nila mula sa lagusan, dala nila ang bagong kaalaman. Alam nilang ang simbahan mismo ang susi. Kung magagamit nila ang mga sinaunang orasyon na nakaukit sa ilalim, maaari nilang gawing bitag ang buong gusali laban sa Supremo. "Anak," sabi ni Dencio, "dito natin siya tatapusin. Sa mismong lugar kung saan siya unang naghari, dito natin siya ibabaon. Ngunit alam din nilang hindi magiging madali, sapagkat ang Supremo ay muling magbabalik sa gabi ng kabilugan ng buwan. At may isang buwan lamang sila upang tapusin ang lahat ng paghahanda." Habang lumalabas sila ng simbahan, muling narinig ang tinig ng matandang aswang, umaalingaw-ngaw mula sa kagubatan. "Mga hangal, hindi ninyo kayang baguhin ang nakatadhana. Ang Supremo ay hindi matatalo ng tao. Kapag dumating ang gabi ng kabilugan, ang lahat ng inyong kaluluwa ay magiging handog sa kanya." At muling nag-echo sa buong baryo ang kanyang halakhak, mahaba, malamig at puno ng panunuya. Ngunit sa halip na matakot, mas tumibay ang loob ng mag-ama. Dahil ngayong alam na nila ang lihim ng lumang simbahan, may pag-asa silang may sandatang pantapat sa Supremo. Mabilis ang paglipas ng mga araw. Ang dating baryo na laging nanginginig sa takot ay unti-unting nagbago.
mula sa pagiging alipin ng dilim tungo sa pagiging isang komunidad na handang lumaban. Sa bawat sulok ng baryo, may nakapaskil na mga orasyon, nakakalat ang asin at insenso at ang bawat kuboy may nakasabit na krus at palaspas. Ngunit habang papalapit ang kabilugan ng buwan, lalong lumalakas ang mga senyales ng pagbalik ng Supremo. Ang mga ilog ay dumidilim, ang mga hayop ay nagwawala, at ang mga panaginip ng mga tao ay puno ng bangungot. Isang gabi, sa ilalim ng liwanag ng gasera, nagsasanay si Berto sa pagbabasa ng mga orasyon. Paulit-ulit niyang binibigkas ang mga salitang mahirap intindihin, ngunit ramdam niyang unti-unting lumalakas ang kanyang tinig. "Anak," wika ni Dencio habang pinagmamasdan siya, "huwag mong kalimutan. Ang lakas ng albularyo ay hindi lang nasa orasyon o agimat. Nasa puso ito. Kapag nagdasal ka, isipin mong kasama mo ang lahat ng ating mga ninuno. Huwag kang papayag na maghari ang takot." Tumango si Berto. Sa kanyang puso'y may kaba, ngunit higit pa roon ay may pagnanais na patunayan ang sarili. Hindi na siya basta sakristan na nagpapanggap. Siya'y magiging tunay na albularyo. Kasama ang mga baryano, muling bumaba sina Dencio at Berto sa lagusan sa ilalim ng simbahan. Sa tulong ng mga kabataan, nilinis nila ang mga ukit na orasyon sa bato at binuhusan ng langis at asin. "Itay," tanong ni Berto habang pinagmamasdan ang mga sinaunang simbolo, "paano natin ito gagamitin laban sa Supremo?" Ipinaliwanag ni Dencio, ang mga ukit na ito ay hindi simpleng palamuti. Ito'y bahagi ng sinaunang selyo na pwedeng ikulong ang mga halimaw. Kapag nandoon ang Supremo sa gitna ng altar, saka natin ito gagamitin. Ngunit kailangang sabay nating bigkasin ang pinakahuling orasyon. "Ano ang mangyayari kapag nagkamali tayo?" tanong ng anak. Humigpit ang mukha ni Dencio. "Kapag nagkamali tayo ang makukulong at ang Supremo ay lalong lalakas." Habang nagbabantay sila sa paligid ng baryo, muli silang nakaharap sa matandang aswang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya agad umatake. Nakatayo lamang siya sa gilid ng kagubatan, nakatingin sa kanila. "Hindi niyo pa rin naiintindihan, Anya. Ang Supremo ay hindi lamang nilalang. Siya ang katawan ng lahat ng kasalanan, ng lahat ng dugo na dumaloy sa baryong ito. Kahit pa ikulong ninyo siya, babalik at babalik siya." "Kung ganoon," sagot ni Dencio, "mas lalo kaming lalaban. Dahil kung hindi, wala nang katapusan ang inyong paghahari." Ngumiti ang matanda, isang ngiting nakakatindig balahibo. "May isang bagay kayong hindi alam. Isa sa inyong baryano ay may dugo naming mga aswang. At kapag dumating ang kabilugan, siya ang magiging susi ng pagbabalik ng aming Panginoon." Nang marinig iyon, nanlamig si Berto. Sino sa kanila ang tinutukoy ng matanda? Kinabukasan, tinipon ni Dencio ang lahat ng tao. Ipinahayag niya ang babala ng matandang aswang. Ang lahat ay nagbulungan, nagduda sa isa't isa at ang ilan ay nagtakipan ng muka. "Wala nang panahon para magturo-turuan," wika ni Dencio. "Kung sino man ang tinutukoy nila, siya man ay biktima rin ng kadiliman. Ang dapat nating gawin ay maging mas handa. Ang ating pagkakaisa ang magiging sandata laban sa kanila. Ang kanyang tinig ay malakas at matatag." At sa unang pagkakataon, nakita ni Berto na ang mga tao ay hindi na basta alipin ng takot. Sa halip, nakahanda silang lumaban para sa kanilang bayan. Sa huling gabi bago ang kabilugan ng buwan, dumating ang isang bagyo. Malalakas ang hangin, bumabagsak ang mga puno, at ang ilaw ng kidlat ay nagpapakita ng mga aninong lumilipad sa himpapawid, mga aswang na nagbabantay sa paligid. Sa loob ng simbahan, nakapulupot ang mga baryano, may dalang mga armas na gawa sa sibat, pana, at palakol na pinahiran ng bawang at langis. Si Berto'y nasa tabi ng kanyang ama, hawak ang aklat ng mga orasyon. "Itay," mahina niyang bulong, "handa na ba tayo?" Hinaplos ni Dencio ang balikat ng anak.
Walang sino man ang lubos na handa sa ganitong laban. Ngunit ang mahalaga ay hindi tayo umatras. Biglang dumagundong ang tinig mula sa labas na parang galing sa kailaliman ng lupa. Mga manghihimasok. Bukas, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, dudurugin ko ang inyong mga kaluluwa. Ang simbahan na itinatangi ninyo'y magiging libingan ng lahat ng inyong lahi. At sa sabay-sabay na hagikik ng mga aswang sa paligid, nagsimulang umulan ng dugo mula sa kisame ng simbahan. Dumating ang pinakakinatatakutang gabi. Ang buwan ay bilog na bilog, tila nakangisi mula sa kalangitan, at ang kanyang liwanag ay hindi nagbibigay ng ginhawa, kundi isang malamig na babala. Ang buong baryo ay nababalot ng katahimikan, na para bang lahat ng nilalang ay naghintay lamang ng iisang bagay, ang pagbabalik ng Supremo. Sa loob ng simbahan, nagsisiksikan ang mga tao, lahat nakayuko at nagdarasal. Sa gitna, naroon sina Dencio at Berto, kapwa handang-handa. Nasa kanilang paanan ang itim na aklat, nakabalot pa rin sa sagradong tela. "Anak," bulong ni Dencio, "ito na ang sandali. Kapag lumabas siya, kailangan nating tiyakin na mailalagay natin siya sa gitna ng altar. Doon gagana ang selyo." "Pero itay," sagot ni Berto, "paano kung totoo ang sinabi ng matandang aswang, na may isa sa atin na may dugong aswang?" Napatingin si Dencio sa mga taong nakapalibot, mga mukhang maputla, nanginginig at puno ng takot. Kapag dumating ang oras, malalaman natin kung sino. Ngunit kahit sino pa iyon, hindi natin siya papatayin, dahil ang tunay na kalaban ay ang Supremo. Biglang yumanig ang lupa. Sa bawat dagundong, may mga bato mula sa kisame ng simbahan na nalalaglag. Ang mga tao'y nagsisigaw, ngunit si Dencio ay nanatiling nakatindig. Itinataas ang kanyang krusipiho. Mula sa pintuan ng simbahan, pumasok ang makapal na usok. Sa loob ng usok, lumitaw ang mga aninong may pakpak. Ang mga aswang, daan-daan sila, nakapalibot sa buong gusali. At sa gitna nila, bumaba ang isang dambuhalang anyo, ang Supremo. Mas malaki siya kaysa sa una nilang nakita. Ang kanyang balat ay puno ng nagbabagang ugat, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy ng impyerno. "Mga hangal," bulong niya na umalingaw-ngaw sa buong simbahan. "Pinilit ninyong harapin ang hindi ninyo kayang talunin. Ngayon, lahat kayo'y magiging sakripisyo." Habang papalapit ang Supremo, biglang napasigaw ang isang bata sa gitna ng mga tao. Siya'y nangisay, at ang kanyang mga mata ay nagbago ng kulay, mula itim tungo sa pula. Ang kanyang balat ay naglabas ng mga ugat na maitim, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang halakhak na hindi sa kanya. "Siya ang tinutukoy ng matandang aswang," sigaw ng isa. "Ang bata'y may dugong halimaw." Nang makita iyon ni Berto, agad siyang sumugod upang tulungan ang bata. Ngunit pinigilan siya ni Dencio. "Anak, huwag kang lalapit. Ginagamit siya ng Supremo bilang sisidlan." Ngumisi ang Supremo. "Tama ang iyong ama. Ang batang ito ang magiging daan ng aking ganap na muling pagkabuhay." At sa isang iglap, sumanib ang kanyang anino sa katawan ng bata, na agad na lumaki at nagbago ng anyo. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating halimaw, ngunit ang mukha'y walang iba kundi ang mukha ng Supremo. Nagumpisa ang kaguluhan. Ang mga aswang ay sabay-sabay na umatake, ngunit sinalubong sila ng mga baryano. Ang kanilang mga sibat, pana at palakol ay tumama sa laman ng mga halimaw. At kahit marami ang nasugatan, hindi sila umurong. Samantala, sina Dencio at Berto ay nakatuon sa Supremo, na ngayon ay nakapaloob sa katawan ng bata. Bawat galaw nito'y nagpapayanig ng simbahan, at ang kanyang tinig ay mas malakas pa sa kulog. "Hindi niyo kayang ikulong ang aking kapangyarihan," sigaw niya.
Ngunit sabay na itinaas ni Dencio at Berto ang kanilang mga aklat ng orasyon. Ang liwanag mula sa mga sinaunang ukit sa ilalim ng altar ay nagliyab at ang buong simbahan ay napuno ng kakaibang kapangyarihan. Ngunit hindi sapat ang kanilang lakas. Bawat bigkas ng Supremo ay nagpapahina sa kanilang panangga at bawat hampas ng kanyang pakpak ay nagpapaguho sa mga pader ng simbahan. "Itay," sigaw ni Berto, "hindi tayo tatagal." Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ngumiti si Dencio. "Anak, may paraan. Ngunit baka ito na ang huli kong laban." Napatitig si Berto sa kanya, nanginginig ang labi. "Anong ibig mong sabihin?" "Ipagpapatuloy mo ang orasyon at ako ang magiging sisidlan ng Supremo. Kapag pumasok siya sa akin, saka mo itatak ang selyo. Kapag nagawa mo iyon, matatapos ang lahat." Nanlaki ang mga mata ni Berto. "Hindi, Itay, hindi ko kayang gawin iyon." Ngunit maring tumingin si Dencio sa kanya. "Anak, ito ang kapalaran ng ating lahi. Ang buhay ko'y alay para sa iyong kinabukasan." Mabilis na kumilos si Dencio. Tumalon siya sa gitna ng altar at sinadya ang Supremo. "Kung talagang gusto mo ng sisidlan, ako ang harapin mo." At bago makaiwas si Berto, ang anino ng Supremo ay lumipat mula sa katawan ng bata papunta kay Dencio. Sa isang iglap nanginginig ang buong simbahan at si Dencio ay napasigaw habang ang kanyang katawan ay nilalamon ng apoy at anino. Ngunit bago tuluyang lamunin, napatitig siya kay Berto at sumigaw. "Ngayon anak, itatak mo ang selyo." Ang simbahan ay halos magiba sa tindi ng pagyanig. Ang altar ay naglalagablab ng kakaibang liwanag at anino at sa gitna nito ay nakaluhod si Dencio, nilalamon ng Supremo. Ang kanyang katawan ay nag-iiba, kalahating tao, kalahating halimaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag, nakatingin kay Berto. "Ngayon anak," sigaw ni Dencio habang pinipigilan ng Supremo na tuluyang sakupin ang kanyang katawan. "Bigkasin mo ang orasyon at tapusin na natin ito." Ngunit nanginginig si Berto, ang kanyang kamay ay hindi makagalaw. Ang librong hawak niya ay bumibigat at ang mga salita ay tila lumulutang at nagiging malabo. "Itay, hindi ko kaya. Kapag sinelyuhan kita, ibig sabihin ikaw ay..." "Anak!" sigaw muli ni Dencio, halos mawalan ng boses sa laban sa loob ng kanyang kaluluwa. "Huwag mong isipin ang akin. Isipin mo ang baryo, ang mga tao, at ang kinabukasan mo. Kung hindi ngayon, wala nang bukas." Biglang nagliwanag ang paligid. Mula sa mga ukit sa sahig ng lagusan, muling lumitaw ang mga espiritu ng mga sinaunang albularyo. Isa-isa silang lumapit kay Berto, bumubulong sa kanyang tainga. "Huwag kang matakot. Ang tapang ay nasa iyong puso. Ang iyong ama ay handang magsakripisyo sapagkat alam niyang ikaw ang magpapatuloy ng ating lahi." Ramdam ni Berto ang kanilang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang takot na pumipigil sa kanya ay napalitan ng apoy ng paninindigan. Itinaas niya ang aklat ng orasyon at ang kanyang tinig ay lumakas na parang kulog. Bawat salitang kanyang binibigkas ay sumasabay sa mga ukit na nagsisindi sa ilalim ng altar. Ang sahig ay kumikislap, bumubuo ng isang selyo na hugis, araw na may mga simbolo sa paligid. Si Dencio, kahit pinipilas ng Supremo, ay ngumiti. "Ganyan anak, huwag kang hihinto." Ngunit ang Supremo ay hindi basta-basta bibigay. "Mga hangal, ang inyong lahi wala ng saysay. Kapag namatay ako, babalik ako sa ibang anyo. Hindi ninyo ako matatapos." Kasabay ng kanyang sigaw, dumami ang mga aswang sa paligid, bumangga sa mga baryano na pilit ipinagtatanggol ang simbahan. Ang ilan ay nasugatan, ngunit hindi sila umatras. Ang bawat sibat at pana ay dumidikit sa laman ng halimaw at kahit bumabalik sila, hindi nila tinigilan ang laban. Habang patuloy ang orasyon ni Berto,
Nagsimulang lumiyab ang katawan ni Dencio. Ang Supremo ay nagpipilit lumabas, ngunit hindi makawala sa selyong nabubuo. "Berto," sigaw ni Dencio, "ituloy mo hanggang wakas. Alalahanin mo, mahal kita anak." "Itay!" sigaw ni Berto, ngunit hindi niya tinigilan ang pagbibigkas. Ang kanyang luha ay dumadaloy, ngunit ang kanyang tinig ay buo at matatag. Sa huling talata ng orasyon, sumabog ang liwanag mula sa altar. Ang buong simbahan ay nilamon ng bughaw na apoy at ang Supremo ay sumigaw ng napakalakas na alulong na yumanig hanggang sa kabundukan. "Hindi ninyo ako matatalo! Hindi ninyo ako matatalo!" Ngunit tuluyang bumagsak ang kanyang katawan, sinisipsip ng selyo ng altar. Ang anino'y pumasok sa sahig at kasabay nito'y si Dencio rin ay nilamon ng liwanag. Ang huling nakita ni Berto ay ang mukha ng kanyang ama, mapayapa, nakangiti at puno ng pagmamahal, bago siya tuluyang nawala. Pagkatapos ng lahat, bumalik ang katahimikan. Ang mga aswang na nakapalibot ay nagsisigawan, nagliyab at nagabong isa-isa. Ang baryo ay naligtas, ngunit kapalit nito'y ang pagkawala ni Dencio. Nakangatal si Berto, hawak ang librong nagliliyab pa ng liwanag. Ang mga baryano'y lumapit sa kanya, lumuhod at sabay-sabay na nagsabing, "Salamat, Berto. Salamat sa inyong sakripisyo." Ngunit hindi makasagot si Berto. Ang kanyang puso'y punong-puno ng lungkot, kahit pa alam niyang nailigtas nila ang lahat. Lumipas ang ilang araw mula sa huling laban. Ang baryo ay tahimik na, malaya sa hagik-hik at paganino ng mga aswang. Ngunit ang katahimikang ito ay may halong dalamhati. Sa gitna ng tagumpay ay nakalibing ang sakripisyo ni Dencio, ang albularyong naghandog ng sarili upang mailigtas ang lahat. Sa loob ng simbahan, nagsama-sama ang buong baryo upang gunitain si Dencio. Walang bangkay na mailibing, ngunit sa gitna ng altar ay naroon ang isang simpleng krus na gawa sa kahoy. Doon nagsindi ng mga kandila ang mga tao, isa-isa nilang pinasalamatan ang kanyang sakripisyo. Nakatayo si Berto sa harap ng krus, tahimik ngunit malalim ang iniisip. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang aklat ng orasyon ng kanilang lahi, ang natitirang alaala ng kanyang ama. "Anak," wika ng isang matandang babae sa baryo, "ang iyong ama'y bayani, ngunit ngayon, ikaw ang aming inaasahan. Huwag kang matakot dahil nasa iyo ang kanyang dugo." Napatingin si Berto sa kanya at kahit mabigat ang kanyang dibdib, marahang tumango. Kinagabihan, nagpunta si Berto sa lagusan sa ilalim ng simbahan. Naupo siya sa gitna ng mga ukit ng mga sinaunang albularyo. Doon niya naramdaman ang malamig na hangin at kasabay nito'y ang mga bulong ng mga espiritu ng kanilang mga ninuno. "Berto!" Narinig niya ang tinig ng kanyang ama, mahinahon ngunit malinaw. Hindi natapos dito ang laban. Ang kadiliman ay babalik sa ibang anyo. Ngunit ngayon, ikaw na ang tagapagdala ng liwanag. Huwag kang matakot. Nandito kami upang gabayan ka. Napaluhod si Berto at tuluyang umiyak. Ngunit sa kanyang pagluha ay naroon ang pagtanggap. "Itay, ipinapangako ko, hindi ako susuko. Hindi ko hahayaang bumalik ang mga halimaw na ito." Pagbalik niya sa ibabaw, tinipon niya ang mga tao. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng buong lakas at tapang. "Mga kababaryo, huwag tayong padadala sa takot. Oo, nawala ang aking ama, ngunit hindi siya tuluyang naglaho. Nasa ating lahat ang kanyang sakripisyo. Ngayon, ako'y nanunumpa, magiging bagong bantay ng ating baryo laban sa kadiliman. Hindi na tayo magtatago, tayo ang lalaban." Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao. "Tama, hindi na tayo alipin ng mga aswang." Mula noon, nagbago ang baryo. Sa ilalim ng pamumuno ni Berto, nagtayo sila ng mga panangga sa paligid ng kanilang lupain.
mga palatandaan ng orasyon, mga krus, at mga halamang sagrado. Ang mga bati tinuruan ng mga simpleng dasal at depensa, at ang mga matatanda na may muling nagkaroon ng pag-asa. Si Berto ay hindi na ang batang sakristan na nagtatago sa anino ng kanyang ama. Siya na ngayon ang bagong albularyo ng baryo, tagapagdala ng liwanag laban sa dilim. Ngunit sa kanyang puso, dala pa rin niya ang lungkot. Sa tuwing sisilipin niya ang altar, naaalala niya ang mukha ni Dencio na nakangiti sa huling sandali. Ngunit sa halip na panghinaan, iyon ay naging lakas upang ipagpatuloy ang laban. Sa isang gabi, habang nakatanaw sa kabilugan ng buwan, mahigpit niyang hinawakan ang aklat at bulong niya. "Itay, hindi matatapos ang ating laban dito. Hanggang sa huling hininga ko, ipagpapatuloy ko ang ating panata." At sa katahimikan ng gabi, tila may malamig na hangin na humaplos sa kanyang balikat, kasabay ng isang pamilyar na tinig. "Magaling anak, magaling." Makalipas ang maraming taon, ang baryong minsang binalot ng dilim ay naging isang lugar na pinagpupuntahan ng mga tao mula sa iba't ibang bayan. Ang lumang simbahan na dating pugad ng mga aswang ay muling itinayo, ngunit hindi bilang tirahan ng takot, kundi bilang dambana ng pag-asa. Sa altar nito'y naroon ang isang simpleng krus, at sa ilalim nito'y nakabaon ang selyong nagkulong sa Supremo. Hindi ito kailanman tinanggal, at ginawang paalala sa lahat ng dumadayo na ang kasamaan ay laging nagkukubli, ngunit ang kabutihan ay naroroon upang sumupil dito. Si Berto, na ngayoy kilala na bilang albularyong bantay ng baryo, ay patuloy na nag-aral at nagturo ng mga orasyon sa mga kabataan. Ang kanyang pangalan ay lumaganap sa mga karatig bayan, at ang mga tao'y dumadayo upang humingi ng tulong at payo. Ngunit sa kabila ng kanyang katanyagan, nanatili siyang mapagkumbaba. Lagi niyang sinasabi, "Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa aking ama." Si Dencio ang tunay na nag-alay ng buhay upang tayo'y mailigtas. Bawat kabilugan ng buwan, nagtitipo ng mga tao sa loob ng simbahan. Hindi para magdasal ng takot, kundi para gunitain ang sakripisyo ng mag-ama. Doon nila binibigkas ang mga orasyon at sabay-sabay na sumisigaw. Walang kadiliman na magtatagal kung ang tao'y nagkakaisa. At sa bawat pagtitipon, ramdam nila na parang may malamig na hangin na dumadaan sa gitna nila. Tila ang espiritu ni Dencio ay nandoon pa rin, nagbabantay. Lumipas pa ang mga henerasyon at ang kwento ng mag-ama, si Dencio at si Berto, ang mga albularyong nagpanggap na pari at sakristan, ay naging alamat na ikinukuwento ng matatanda sa mga bata. "Mga anak, wika ng mga lolo at lola, huwag ninyong kalilimutan. May mga taong handang mag-alay ng buhay para sa kapakanan ng lahat. At sa oras na bumalik ang dilim, kailangang may bagong lilitaw upang ipagpatuloy ang kanilang panata. At ang mga batay makikinig, mangangarap at maniniwala na sa kanilang dugurin ay nananalaytay ang tapang ng mga ninuno." Isang gabi, habang nag-iisa si Berto sa loob ng simbahan, nakatanaw sa krus, marahang ipinikit niya ang kanyang mga mata. "Itay," bulong niya, "natupad ko ang iyong hiling. Ang baryo'y ligtas at ipagpapatuloy ko ang laban hanggang sa huli." At sa katahimikan, mula sa malamig na simoy ng hangin, isang tinig ang sumagot, "Salamat anak. Ipinagmamalaki kita." Ngumiti si Berto at sa kanyang mga matay kumislap ang liwanag ng pag-asa. Wakas,